At ayan, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At sa ating pinakaunang balita dito, sabi po rito ay Ripple CTO drops truth bomb on XRP in Ripple escrow. Yan, seryosong usapan po ito mga kakripto. May lumabas po na truth bomb mula po sa dating CTO ng Ripple na si David Schwartz o mas kilala po natin bilang si Joel Katz. Marami po ang nagtatanong, ano ba talaga ang plano ni Ripple sa nakakandado nilang bilyong-bilyong tokens ni XRP? Ngayon po ay binasag ni Schwartz ang katahimikan tungkol sa structure ng escrow at kung paano ito pwedeng gamitin ni Ripple para makalikom ng kapital nang hindi po binabagsak ang presyo sa market. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan sa likod ng mga kandado? Ayan po siya, si David Schwartz. Ayon po sa kanyang paglilinaw, mayroong isang mahalagang detalye na hindi po napapansin ng marami. Pwede palang ibenta ni Ripple ang rights o ang karapatan sa mga future escrowed tokens ni XRP. Ibig pong sabihin, pwedeng ilipat ang pagmamay-ari ng mismong escrow account sa ibang tao o institution. Pero heto po ang twist. Kahit na ibenta ni Ripple ang rights na ito, ang mga tokens ni XRP ay mananatiling nakakandado sa ledger hanggang sa kanilang nakatakdang release date. Hindi ito pwedeng ilabas ng mas maaga sa schedule. Sa madaling salita, ang rights ang lumilipat ng kamay. Pero si XRP mismo ay hindi muna papasok sa sirkulasyon. Isang napakatalinong paraan ito para mapanatili ang integridad ng supply timeline habang nagkakaroon ng financial flexibility ang kumpanya. Ngayon ay bakit ito gagawin ni Ripple? Simple lamang po mga kakripto. Dahil po ay yan po ay dahil sa tinatawag na upfront capital. Kung i-pre-sell ni Ripple ang karapatan sa futures token ni XRP, makakakuha sila ng bilyong-bilyong pondo ngayon pa lang. Ang mga malalaking institution ay pwede pong bumili ng future allocations ng XRP sa isang napagkasunduang presyo. At otomatikong matatanggap nila ang mga tokens kapag dumating na ang unlock schedule. Dahil ang delivery ay sumusunod pa rin sa original na escrow mechanism, walang mababago sa dami po ng tokens na pumapasok sa market bawat buwan. Nakakakuha po si Ripple ng funding para sa kanilang growth habang ang mga buyers naman ay nakakasiguro ng kanilang future allocation nang hindi po nagiging sanhi ng matinding sell pressure sa exchanges. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol din po ito sa adoption. Ang ilang community members tulad po ni Ghost194 ay nag-speculate na ang ganitong mechanism ay pwedeng i-integrate sa sariling banking initiatives ni Ripple. Isipin po ninyo ang global fund movements kung saan ang mga institution ay itinuturing ang escrow ni XRP bilang pre-allocated liquidity sa halip na inventory lamang ni Ripple. Ang strategy na ito ay parang isang financing method kung saan ginagamit po ang future income para makakuha ng capital sa kasalukuyan. Ito po ang nagbibigay kay Ripple ng kakayahan na palawakin ang kanilang ecosystem habang sinusunod ang mahigpit na rules ng XRP Ledger. Talagang pinapakita nito na si XRP ay dinesenyo para sa institutional grade finance. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, ang truth bomb na ito ay isang malaking panalo para sa mga long-term holders. Pinapatunayan nito na si Ripple ay hindi lamang po basta nagdadump ng tokens gaya ng sinasabi ng mga kritiko. Sa halip gumagamit po sila ng mga sophisticadong financial strategies na ginagamit din sa traditional na Wall Street. Ang paghihiwalay sa ownership ng future rights
at sa circulation ng tokens ay isang genius move para mapanatili ang value ng XRP. Ang market po ngayong taong 2026 ay mas matalino na at ang ganitong klaseng transparency mula kay Schwartz ay nagbibigay ng kumpas kung gaano kalalim ang utility ng XRP. Ang escrow ay hindi kuta na nagtatago ng supply, kundi isang asset na nagbibigay po ng liquidity at katatagan sa buong financial system. Sabi naman po sa ating sunod na balitang ito ay David Schwartz fired back after Cardano creator accused Ripple of pulling the ladder up. Akala natin ay nagkakaisa ang crypto industry para sa malinaw na regulasyon. Pero ngayon, lumitaw po ang mga lamat sa pagitan ng mga dambuhala ng blockchain. Isa pong matinding bakbakan ang nagaganap ngayon matapos pong akusahan ng creator ng Cardano na si Charles Hoskinson si Ripple na hinihila ang hagdan pataas o pulling the ladder up. Hindi ito pinalampas ni David Schwartz. Siya naman po ang CTO ng Ripple at isang matapang na sagot ang kanyang ibinalik. Ano nga ba ang pinag-uugatan ng away na ito? At ano ang kinalaman ng Clarity Act sa ating mga hawak na tokens? At ayan, simulan po natin sa pinagmulan ng gulo. Si Charles Hoskinson ay hindi po nakapagpigil at binatikos po ang pamunuan ni Ripple sa gitna ng mga usapan sa Clarity Act. Isang batas sa Amerika na naglalayong magbigay ng malinaw na jurisdictional boundaries para sa mga digital assets. At ang akusasyon? Sinasabi ni Hoskinson na si Ripple ay nakikipagnegosasyon para sa mga terminong pabor lamang sa kanya, habang nililimitahan naman ang oportunidad para sa ibang mga projects. Ang terminong pulling the ladder up ay isang seryosong paratang. Ibig sabihin nito, matapos pong makaakyat si Ripple sa kaligtasan dahil po sa regulatory clarity, tila sinusubukan naman nitong pigilan ang iba na makasunod. Sa tingin ni Hoskinson, ang mga probisyon sa Clarity Act ay maaaring magbigay ng unfair advantage kay XRP habang pinapahirapan ang mga bagong players sa market. Hindi po nanahimik itong si David Schwartz. Sa kanyang rebuttal, direkta niyang itinanggi na si Ripple ay humuhubog ng policy para harangan ang mga kakumpetensya. Inamin ni Schwartz na si Ripple, katulad ng anumang kumpanya, ay kumikilos para sa sariling interes. Pero binibigyang diin niya na paulit-ulit silang tumatanggi sa mga pagkakataon na paboran lang ang kanilang sarili sa kapinsalaan ng iba. Ipinaliwanag po ni Schwartz na sa isang batang industriya na katulad po ng crypto, kailangan ng isang malawak na ecosystem ng matatagumpay na kumpanya para makamit ang tunay na legitimacy. Inihalin tulad po niya ito sa unang panahon ng internet. Ang tagumpay daw ni Google ay nakadepende sa paglago ng iba pang internet businesses. Para kay Schwartz, ang mga kakompetensya ay hindi kalaban, kundi mga partners na nagpapalawak ng market at nagpapatibay ng adoption para sa lahat. Ngayon ay ano nga ba ang sentro ng debate? Ayan. Ang sentro po ng debate ay syempre ang Clarity Act. Sa ngayon, ang mga mambabatas po sa Amerika ay nagmamadaling ayusin po ang bill na ito bago ang midterm elections. Sinasabi po ni Schwartz na mas mabuti nang magkaroon ng isang suboptimal o hindi perpektong batas kaysa sa patuloy na regulatory paralysis o kawalan ng malinaw na panuntunan. Habang si Hoskinson ay natatakot na ang mga dominant players ay mag-consolidate ng impluensya sa pamamagitan ng batas,
naniniwala naman si Ripple na ang incremental progress ay mas mahalaga sa ngayon. Ayon sa kanila, ang pagbasa ng Clarity Act, kahit may mga flaws, ay magbubukas po ng pinto para sa institutional capital na makinabang si Bitcoin, Ethereum at syempre si XRP. Ang hidwaang ito ay nagpapakita na ang crypto industry ay hindi na lang nakikipaglaban sa mga regulators. Naglalaban-laban na rin sila sa loob para sa balanse ng kompetisyon. At narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Ayan, ang aking pananaw sa bakbakang ito ay simple. Sa huli, ang market po ang siyang magpapasya. Ang word war sa pagitan po ni na David Schwartz at saka Charles Hoskinson ay sinyalis lang kung gaano kataas ang stakes ngayong taong 2026. Sa tingin ko po ay may punto naman si Schwartz na kailangan na natin ng kahit anong anyo ng batas para matigil na ang regulation by enforcement. Pero hindi rin natin masisisi si Hoskinson sa kanyang pag-aalala para sa mga susunod na generation ng crypto startups. Ang mahalagang tanong pa rin sa atin, sa gitna ng bangayan ng mga higante, sino ang mas mabilis na makakapag-adapt sa bagong regulasyon? Si Ripple na handang mag-ipagkompromiso o si Cardano na nanatiling matigas sa kanyang ideolohiya? Isang bagay lamang po ang sigurado, ang Clarity Act ang magiging turning point ng crypto history ngayong taon. Sabi naman sa ating sunod na balitang ito ay analyst says 6 more days for XRP sideways trend, then a climb toward $10. Ayan, 6 na araw. Yan ang sinasabing huling hininga ng sideways trend bago ang isang dambuhalang pagsabog. Ngayon ay mainit po ang debate sa community kung uulitin ba na XRP ang isa sa pinaka-explosive na yugto sa kanyang kasaysayan. Ayon po sa isang kilalang analyst, ang kasalukuyang galaw ng market ay tila salamin ng nangyari noong taong 2017. Handa na ba sa XRP na basagin ang $1.36 price level at umakyat patungong $10? Pag-usapan natin ang bawat detalye ng fractal analysis na ito. Yan, pag-usapan po natin ang kasaysayan. Noong taong 2017, sa XRP ay gumugol ng maraming buwan sa consolidation bago ang isang parabolic rally na nagdala sa kanyang all-time high na malapit po sa presyong $3.84 noong January 2018. Ayon po kay Cryptobull dito, ang structure na nakikita natin ngayon ay halos identical sa structure na iyon 8 taon na ang nakaraan. Marami po ang nagsasabing imposible ito. Pero sa mundo ng technical analysis, ang fractals ay madalas na nagpapakita ng paulit-ulit na behavior ng mga investors. Ang sideways compression na nararanasan natin ngayon ay ang huling stage bago ang vertical expansion. Kung susunod si XRP sa blueprint na ito, ang kanyang susunod na galaw ay magiging mabilis, agresibo at hindi magbibigay ng chance sa mga nag-aatubili. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang boring na galaw ng presyo? Ang sideways movement ay madalas na signal ng accumulation. Kapag ang volatility ay lumiliit at ang presyo ay naglalaro lamang sa isang tight band, naghahanda ang market para sa isang decisive move. Ito ang labanan ng mga buyers at sellers bago tuluyang mapunta ang momentum sa isang direksyon. Naniniwala po si Cryptobull na matatapos na ang phase na ito sa loob lang ng ilang araw. Ang kanyang target, sa pagtatapos po ng March, inaasahang aakyat sa XRP sa $10 hanggang $11 range. Ipinapahiwatig nito na ang bawat porsyento ng paglawak na nakita natin noong 2017 ay posibleng ma-replicate ngayong taong 2026.
Ngunit dapat din tayong maging balanse. Ang fractal analysis ay nagbibigay ng visual symmetry pero hindi ito 100% guarantee. Yan, magkaiba po ang liquidity conditions at regulatory frameworks noong 2017 kumpara sa sitwasyon ng XRP ngayong taong 2026. Dapat ding tandaan na may mga nakaraang prediction si Crypto Bull tulad ng pag-akyat sa $2 noong March 3 na hindi po natuloy. Gayunpaman ay marami pa ring analyst ang nanindigan na ang 2017 fractal ang pinaka-accurate na long-term roadmap para kay XRP. Ang susunod na 6 na araw ang magpapatunay kung ang narrative na ito ay may sapat na pwersa o mananatili lang na bahagi ng crypto speculation. At ayan, narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, ang market po ay laging may paraan para sorpresahin tayo. Ang pag-asa kay XRP na aabot sa $10 ay nakabase sa paniniwalang uulitin ng kasaysayan ang sarili nito. Maaring hindi eksaktong 6 na araw ang kailangan, pero ang pagliit ng price range ay isang malinaw na hudyat na may malaking pagsabog na paparating. Ang tunay na tanong ay kung ang volume ba ay sasabay kapag binasag na XRP ang resistance level. Kung ikaw ay isang holder, ang susunod na linggo ay hindi ang oras para kumurap. Tandaan po natin sa crypto, ang pinaka-boring na mga araw ay madalas na sinusundan ng mga pinaka-exciting na balita. Kaya handa ka na ba sa $10 target o mananatili ka lang sa gilid? Sabi naman sa balitang ito ay Ripple could have sold part of XRP escrow to Ray Dalio. Ano nga ba ang nangyayari sa likod ng mga non-disclosure agreements ni Ripple? Ngayon ay meron pong isang matinding teorya ang kumakalat sa mundo ng crypto. Sinasabi ng analyst na si Stella Rippler na posibleng si Ray Dalio, ang sikat na billionaire investor, ay isa na sa mga sikretong may-ari ng XRP escrow allocation. Habang ang marami ay nakatutok po sa presyo, mukhang may mga malalaking piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa pagitan po ng traditional finance at ng XRP ledger. Bakit nga ba nadamay si Ray Dalio sa usapang ito? Sa isang kamakailang video, naging tapat po si Dalio sa kanyang mga pagdududa kay Bitcoin. Sabi niya si Bitcoin ay walang privacy dahil ang lahat ng transactions ay pwedeng i-monitor at kontrolin. Bukod dito, hindi rin siya naniniwala ng mga central banks ay bibili o hahawak kay Bitcoin dahil sa mga structural at saka regulatory concerns nito. Binanggit din ni Dalio ang banta ng quantum computing at ang maliit na market size ni Bitcoin kumpara sa ginto. Para sa kanya, ang correlation po ni Bitcoin sa technology stocks ay naglilimata sa kakayahan nitong maging isang stable monetary asset. Dahil dito, maraming nagtatanong kung ayaw niya kay Bitcoin, saan niya balak ilagay ang kanyang pondo sa digital asset space. Ngayon ay dito na po pumapasok ang XRP ledger. Ayon po sa kanyang analysis, ang technology ng XRP ledger ay direktang tumutugon sa mga concerns ni Dalio. Ang network ay mabilis na nagsusulong ng institutional adoption sa pamamagitan po ng quantum resistance at zero-knowledge proof identity systems. Ibig pong sabihin, ang privacy at security na hinahanap ng mga institution ay tila mas lalong pinapalakas sa loob ng ecosystem ni XRP. Dagdag pa rito ay paulit-ulit na nagbabala si Dalio na ang kasalukuyang monetary system ay unti-unti nang humihina. Ang pahayag na ito ay tugma sa mga sinasabi ni Donald Trump at saka Brad Garlinghouse. Bagamat wala pang formal na kumpirmasyon, ang alignment ng pananaw ni Dalio sa technological direction ni Ripple ay mahirap pong baliwalain. Ito po ang pinaka-intriguing na part.
Kinumpirma dati ni David Schwartz na si Ripple ay may karapatang ibenta ang kanyang portion ng XRP escrows sa mga bangko at institution sa ilalim ng confidential conditions. Ibig sabihin pwedeng may nagaganap na bintahan na hindi po natin nakikita sa public exchange. Sabi rin ng ilang mga bankers, ang mga institution ay tinitingnan ang XRP escrows bilang pre-allocated liquidity sa halip na inventory lamang ni Ripple. Kung totoo po ang teoryang ito, posibleng ang mga malalaking bilyonaryo ay bumibili na ng future rights sa mga tokens ni XRP nang hindi gumagawa ng ingay sa market. Ang paggamit po ng NDAs o non-disclosure agreements ay tila nagiging standard na para sa institutional engagement ngayong taong 2026. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Yan, sa mundo po ng high finance, ang pinakamalalaking galaw ay madalas na nangyayari sa dilim. Ang teorya na si Ray Dalio ay may hawak na XRP escrow ay hindi po imposibleng mangyari. Lalo na't ang kanyang mga kritisismo kay Bitcoin ay eksaktong nasusolusyonan ng teknolohiya ng XRP ledger. Kung ang mga bilyonaryo ay nagsisimula ng kumuha ng shadow liquidity sa pamamagitan ng escrow rights, ibig sabihin ay seryoso ang kanilang paghahanda para sa bagong financial system. Maring wala pang official announcement pero ang institutional footprints ay unti-unti nang bumabakas. Ang pagiging maaga sa ganitong impormasyon ang naghihiwalay sa mga ordinaryong investors at sa mga taong sumusubaybay sa agos ng mga elite. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi rito ay Egra Crypto on XRP price action. This is not distribution. Not. Yan. Nandito na po tayo sa isang krusigada para sa isang ating paboritong digital asset. Ayan, ngayon, si XRP po ay lumalapit sa isang critical na technical point na siyang magdidikta ng kanyang kapalaran sa mga susunod na buwan. Habang marami po ang nag-aabang ng moonshot, ang data ay nagpapakita na ang susunod na malaking galaw na XRP ay nakadepende sa kung paano po niya lalabanan ang $1.55 price level. Ito na ba ang simula ng pagbangon? O kailangan muna nating dumaan sa mas matinding pagsubok? Aminin natin, hindi po madali ang pinagdadaanan ni XRP sa taong ito. Sa kasalukuyang presyong $1.45 si XRP po ay nakaranas na ng decline na humigit 26% year to date. Yan, sa totoo lang, ang 2026 ay tinuturing na pinakamahinang taon para sa kanya simula noong market downturn noong nakalipas na taong 2022. Kung ihahambing po natin sa kanyang peak noong July 2025 na umabot sa $3.66, bumaba na po sa XRP ng halos 63%. Pero bago po tayo malungkot ay tignan po natin ang broader context. Ayon po kay Egra Crypto, si XRP ay nananatili pa rin sa loob ng isang descending channel sa weekly time frame. Ayan, bagamat bumagsak po ang presyo, ang galaw na ito ay maituturing pa ring orderly o ayon sa plano ng chart structure. Ang channel na ito ang nagsisilbing gabay kung nasaan ang kisame at sahig ng presyo sa mahabang panahon. Ngayon ay dito na po papasok ang kahalagahan ng $1.55 price level. Ito po ang tinatawag na inflection point. Kung hindi po kayang bawiin na XRP ang level na ito, mataas po ang posibilidad na bumisita muna siya sa $1.26 area. At kung patuloy po ang rejection, maaari nating makita sa XRP na subukan ang psychological support sa $1. May mas malalim pa tayong macro level demand area sa pagitan po ng 0.95 at saka 0.85. Pero ayon po sa analysis, ang pagbaba sa level na ito ay hindi dapat ituring na breakdown, kundi isang higher time frame reset. Sa madaling salita,
kailangan lang huminga. Yan, kailangan lamang pong huminga na XRP bago ang susunod na cycle. May 55% hanggang 65% na tsansa na mangyari itong bearish path na ito bago po ang huling pag-akyat. Ngayon ay ano naman ang kailangan nating makita para masabing bullish na ulit itong si XRP? Una ay kailangan nating makakita ng weekly close sa itaas po ng $1.55 na presyo para mabawasan ang downside risk. Pero ang tunay na hudyat ng pagbabago ay ang level or price level na nasa presyong $2.20. Kapag nagawang magsara ni XRP sa itaas ng $2.20 sa weekly time frame, ibig sabihin ay lumabas na siya sa descending channel. Ito ang magsisilbing structural shift na magpapawalang bisa sa bearish setup. Mula rito, ang landas patungong $2.70 hanggang $3.60 ay magiging bukas na pumuli. Ang tsansa para sa bullish pathway na ito ay kasalukuyang nasa 35% hanggang 45%. At narito na po ang aking opinion naman tungkol sa technical analysis dito ni Egrag. Yan, ang laban po ni XRP sa ngayon ay isang test of conviction. Kahit alinman sa dalawang landas ang tahakin po niya, ang bearish man na dadaan muna sa $1 o ang diretsong bullish breakout, pareho po silang nagtuturo sa isang long-term target na lampas sa presyong $7. Ang pagkakaiba lamang ay ang timing. Ang bearish route ay mas matagal at mas komplikado. Pero pareho po silang bahagi ng iisang macro structure. Sa tingin ko, ang $1.55 ay ang gatekeeper. Kung seryoso po si XRP sa pagbawi, kailangan nating makita ang lakas po niya sa level na ito. At sa huli, ang mahalaga po ay ang macro perspective. Huwag pong magpapa-distract sa panandali ang pagbaba kung ang target mo ay ang long-term value. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.